Hi friends, this is Press, and of course guys, let's press check the pros and cons of different calibers. Hi guys, na-picture nyo ba yung sarili nyo na nasa gun store kayo and then namimili kayo ng different caliber na akma sa paggagamitan nyo, either sa law enforcement, sa home defense, etc. Diba? Diba napaka-grueling task yun guys. So ito guys, gumawa ka ng video para ma-inform kayo sa mga different caliber types. At diba, para makakuha kayo ng informed decision kung ano talaga yung mga caliber na kailangan nyo. So, let's start. Yun friends, before we dive on a specific of a caliber, so we have to identify what is a caliber. Caliber is a diameter of the bullet or the bore of the gun barrel. Measured siya in inches or millimeter. For instance, a 45 caliber bullet is 0.45 inches in diameter, while 9mm bullet has a diameter of 9mm. So guys, ito yung example na ng bullet. Yan, it's a 45. Yan. And this one is a 9mm. Yan guys. 0.45 inches ang diameter nito and 9mm ang diameter ng 9mm. So guys, why caliber matters? You know guys, caliber is not just about a number. It plays a significant role sa performance and functionality ng firearms natin. Whether nagagamitin natin sa self-defense, law enforcement, target shooting, meron mga specific caliber for that. So we have to identify that to maximize our toys and the functionality and the performance. Yun guys, ano ba ang mga common caliber dito sa Pilipinas? Of course, identify natin. Let's start with the 22 long rifle. Ayan. I have here guys, ayan, 22 long rifle. Very common to dito dahil maganda pang printing, pang practice na nga, pang practice, and of course mura. Of course, di ba, ang pro niya, mura siya. Tapos very versatile niya, pwedeng pang target shooting. And of course, low recoil siya guys, low recoil. Diba? Pwedeng gamitin ng mga first time gun owners. And of course, hindi siya magugulat dito. And guys, ang cons naman itong 22 rifle, of course, may nice stopping power niya kasi 22 nga lang siya. So, if you intend to use it for self-defense, hindi siya advisable. Of course, ang cons niya is shorter, yung range niya is shorter. So hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga long ranges. So overall, ito yung one of the common caliber here in the Philippines. Of course guys, punta naman tayo sa very popular dito, which is the 9mm Luger. Of course guys, the pros of this is of course, it's a popular choice for self-defense and law enforcement. Syempre hindi siya masyadong lethal, less lethal siya, unlike the 45. So napaka-swak niya. Of course, yung recoil niya very manageable. More kick siya sa 22 pero still easy to handle pa rin. And of course, the availability of the ammunition guys. Of course, very available siya anywhere, and of course, relatively affordable ang 9mm. Yun guys, if may pro si 9mm, meron ding cons to guys. Of course, the cons nito is over-penetration. Diba? Yung over-penetration kasi, diba, baka magkaroon pa ng collateral damage, diba, magkaroon pa tayo ng matamaan pa yung mga hindi dapat tamaan. So, maganda to. So, I advise pagka self-defense, hollow point na lang gamitin. Itong gamitin nyo pang target shooting na lang. Mga FMJ. Hollow point pagka self-defense. And of course, yung hindi siya applicable sa mga large game. Pagka nag-hunting kayo, like sa US, diba, hindi siya available kasi yung sa mga large animals, hindi siya effective. So yun guys, yun yung mga nakikita ko na cons ni 9mm. Of course guys, very popular din si 45 ACP dito sa Pilipinas. Marami rin gumagamit nito. So, yun. Ito siya guys, 45 ACP. So, ito siya. Yan. For size comparison, ito yung 9mm. Yan. Yan. Okay guys. Very popular din siya guys. So, ano ba mga pros ni 45 ACP?
Of course, si 45 ECP guys has stopping power. Sabi nga nila, isang ganito lang, tapos na, neutralize na ang threat. So, kaya maraming gumagamit ito, especially sa self-defense, kasi nga, sa stopping power niya. Of course, yung yung recoil niya, noticeable, but very manageable, kasi medyo mas malakas siya sa 9mm, pero manageable naman siya. Medyo malakas lang. Siyempre, it's a 45 ECP. And of course, broad, sabi ko nga kanina, widely used siya sa mga sport shooter, sa mga law enforcement, 45. Diba? Pero yun, silang dalawa ni 9mm ang very popular talaga sa law enforcement and self-defense. Of course, syempre, dahil malaki siya, mas mahal siya. Mas mahal siya ng konti sa 9mm. Yun na one of the cons niya. And of course, the capacity. Of course, guys, the capacity ang cons niya kasi nga, 'di ba, usually sa ginagamit to sa mga 1911, 5-rounder lang, single stock. So yung capacity niya limited compared sa mga polymer na natin na counterpart niya na double stack na mas maraming capacity. Syempre sa sa laki niya, syempre, 'di ba, compared mo dito, mas marami kang malalagay na 9mm compared sa 45. Pero of course, yung stopping power. So we have to wait kung ano talaga yung preference and yung paggagamitan natin. Yun guys, very popular din siya sa Philippines, which is the 12 gauge. Yan. Yan, napaka-popular din niya. Of course, syempre sa mostly sa ginagamit siya for self-defense. So I have here buckshot, yan, the buckshot, and of course the birdshot. Yan. And the buckshot usually ginagamit to sa mga security guard. Ito yung ginagamit nila sa mga sa mga SG nila. And of course, for completion to, the birdshot. Yan, mas marami siyang bulitas, mas maliliit. So sabi nga nila, pag tinamaan ka, hindi ka mamamatay dito, papangit ka lang. So yun. Yan, so meron tayong dalawa dito. So ano ba mga advantage ng 12 gauge shotgun? So guys, of course, versatility. Kasi ginagamit ito sa hunting, self-defense, or sport. Kasi pwede mo siyang balaan ng mga different caliber. Diba? Pwedeng buckshot, pwedeng birdshot, kasi stopping power. Diba? Kaya nandyan si SG lagi. First, the number one cons ito is super malakas talaga yung recoil niya. So, hindi to para sa lahat. Kailangan mo ng training, ng technique para makontrol to. So, pagka first timer ka, baka magulat kayo na malakas talaga siya. Malakas yung recoil niya talaga, nakakagulat. And of course, limited range lang siya, syempre. Syempre pang ginawa siya for usually pang close quarter, di ba? Pang malapitan. So, yun nga, limited range din siya. Kasi pang malapitan siya mostly for self-defense. Yun guys, sa mga pinakita natin guys, ano ba yung i-consider mo? Of course guys, number one dyan, ano ba yung purpose mo? Diba? Saan mo ba siya gagamitin? Gagamitin mo ba siya pang plinking? Gagamitin mo ba siya pang self-defense? Gagamitin mo ba siya pang law enforcement? Gagamitin mo ba siya sa hunting? Yun. Identify muna your purpose bago kayo pumili ng caliber na gagamitin nyo. Of course guys, you have to identify your skill level, di ba? Siyempre, kung lang kayo, kung first time or beginner lang kayo, siyempre maganda, mag-start muna kayo sa low recoil, which is the 22. Tapos, in later part, pagka nakagain na kayo ng skills, pwede na kayo magpumunta sa 9mm or 45, di ba? So yun, identify nyo muna yung skill set nyo. And of course guys, the budget. Syempre guys, yung cost ng toy natin, hindi nagkakalayo yan sa bala. So yun, inalong lang kasi, di ba? Constant tayong bumibili ng So we have to consider din our capability or budget natin kasi medyo expensive din itong hobby natin. So meron mga caliber na cheap siya in the long run. And of course, the availability.
syempre, dapat widely available yung pipiliin yung caliber, di ba? Kahit saan kayo pumunta, available. Kahit saan pwede mag-reload, kahit saan pwede makuha, di ba? Para every time na intend yung pumutok sa kahit anong purpose nyo, di ba? Available siya lagi. So, makakuha tayo lagi ng ganong caliber. Yun guys, tip ko sa mga first time buyer, do your research din. Punta kayo sa mga tindahan, familiarize yourself sa mga pros and cons ng different caliber na para makapili tayo ng swak sa atin. So yun lang guys, sana nakatulong yung konting na share natin. Kung may dadagdag pa kayo, comment lang kayo para madagdag natin at para makadagdag na rin sa knowledge ko at knowledge ng iba. So yun lang guys, this is Press again, Press checking pros and cons of different caliber.